Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at ang sabi, "Ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatig nayon at bayan upang makabili ng pagkain." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Bibili po ba kami ng halagang 200 dinaryong tinapay upang ipakain sa kanila? Tanong ng mga alagad. Ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo, wika niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Iniutos ni Jesus na ang lahat ay maupo ng pulupulutong sa damuhan. Kaya't naupo sila ng manda-mandaan at 5-5. Inuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang 2 isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na hati-hating tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakol. Sa mga nagsikain, 5,000 ang mga lalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay pagdiriwang natin ng pagpapakita ng Panginoon, Martes, at sa atin pong pagsisimula ng bagong taon. Talagang dire-diretso na rin ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang tinatawag na public ministry o yung kanyang misyon na hindi na ito makapaghintay pa. Kaya matapos na siya ay pumunta sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bayan para ipahayag ang mabuting balita. Ngayon naman ay mapapagnilayan natin na hindi lang mabuting balita o mga salita pang-espiritual. Hindi lang yung panawagan na pagsisihan ang mga kasalanan at talikdan, kundi maging ang pang-pisikal na pangangailangan ay tinugunan ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan nitong kwento sa ating Ebanghelyo na pagpapakain sa higit 5,000 tao. Sabi nga po dito, nakita niya ang napakaraming tao at nahabag siya sa kanila. Kaya siguro maganda mapagnilayan din natin yung bahaging ito ng ating pong buhay na ngayon nagsisimula tayo sa panibagong taon. Gaano nga ba tayo nakapag-develop na tinatawag natin ng compassion? Kasi yung pagkahabag, mahalaga sa isang tao yung meron tayong pagkahabag
Kasi kung wala yan, ay talagang maaatim natin na may makitang nagugutom, maatim natin na hindi tumulong sa mga taong nangangailangan. Yung bang may makita ka lang dyan, kung wala kang habag sa iyong puso, didedmahin mo lang yan at wala kang pakialam dyan. Kaya ito, sinasabi dito sa ating ebanghelyo na habag si Jesus sa kanila. O pwede naman sabihin na wala silang responsibilidad sa mga taong sumunod sa kanila. Kaya nga sa mga alagad, napakadali sa kanila na itaboy na lang o pauwiin na lang sila kasi mabigat para sa kanila. Yun nga, no? Hindi nila responsibilidad pakainin ang mga taong ito. Dahil nga, wala pa sa kanilang puso yung katulad ng puso ni Jesus na may pagkahabag o mahabagin o yung compassionate heart na tinatawag natin. Kaya ito po ang nagtulak at nawa magtulak din sa atin. Huwag nating alisin sa ating mga puso ang pagkahabag. Dahil kung wala, siguro sadyang bakit maraming tao ang nagnakaw nung nakalipas na taon? Bakit naatim nila na maraming tao ang bahain, masira ang kanilang kabuhayan, samantalang sila ay nagpapasasa, no, gumagastos ng milyon-milyon, libo-libo sa isang kainan lang dahil nagkulang sa kanila ang pagkahabag. Di ba yung ganun? Kahit nga lang sa pamilya, di ba? Kapag nawala yung habag sa atin, sa bawat isa, wala tayong pakialam kung sino ang para bang pumapasan ng lahat. Wala tayong pakialam kung sino ang nagugutom, sino ang naghihirap, kasi nakafocus tayo sa sarili lang natin. Kaya mahalaga po na nawa mapagnilayan natin. No? Nagsisimula tayo, pumasok na tayo sa bagong taon, 2026, hilingin natin sa Diyos ang ganitong pusong mahabagin. Sa ganon, matuto din tayong magbigay. Hindi yung humingi ng humingi, tumanggap lang ng tumanggap, kundi matuto tayong magbigay. At simulan mo sa pagpapasalamat sa mga biyaya na mayroon ka. Yun kasi din ang isang problema. No? Hindi natin nakikita o hindi mo tinitingnan kung anong mayroon para may pagpasalamat, kundi ang lagi nating nakikita ay kung ano ang wala. Kaya nauuwi tayo sa pagrereklamo at sa pagiging madamot. Dahil nga, no, ba't ako magbibigay? Ito na nga lang, ito lang mayroon ako. Pero kung matututo kang ipagpasalamat yan, magugulat ka sa sorpresang darating na biyaya sa iyong buhay. Amen.